Yo, what's up mga boss? Ating pag-usapan itong mainit-init pa ng mga balita na nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon mga boss. Naghain ng petition sa Supreme Court itong si dating Presidential Attorney Harry Roque mga boss, no, para depensahan itong dalawang SMNI anchor na sina Jeffrey K. Eric Celis at Loren Badoy, na sa ngayon nga mga boss ay nakakulong sa House of Representatives matapos na ma-cite in contempt ng Congress noong second regular session ng House of Committee Legislative Franchise noong December 5, 2023 yan mga boss. So may ilang araw na rin silang nakakulong. Una nga ay itong pagbato ni K. Eric Celis dito nga kay Speaker Martin Romualdez na umano'y 1.8 billion ang nagamit ni Speaker Romualdez sa kanyang mga travel mga boss, no, at napakalaking pera. Ito yung nilabas ni K. Eric Celis, at dahil ayaw i-reveal ni K. Eric Celis kung sino ang source na tinutukoy ni K. Eric Celis na nasa Congress. So dahil doon sa hindi niya pagsasalita ay pinakulong siya dyan, na-cite in contempt siya dyan mga boss sa Kongreso. At isa din itong si Loren Badoy mga boss, dahil sa mga maling-maling sagot or hindi pagtatama ng mga sagot niya, pinasite in contempt din itong si Loren Badoy. Dalawa nga sila ni K. Eric Celis, dalawang SMNI anchor, at ito nga ang pinagtatanggol ngayon. Naghain ng petition sa Supreme Court itong si Attorney Harry Roque mga boss, tungkol dito sa dalawang kasamahan niya sa SMNI. So ating pakinggan itong pahayag ni Attorney Harry Roque tungkol dito mga boss. Yung pagdalo ngayong araw, no? Ito po ay makasaysayan na araw para sa lahat ng mamamahayag, dahil sinusulong po natin ang karapatan ng malayang pamamahayag. Ang isasampa po ay petition para sa habeas corpus at certiorari sa pangalan po ni Loren Badoy at saka ni K. Eric Celis, no? Ang issue po rito, unang-una, pwede bang mag-contempt at magpakulong ang Kamara de Representante laban sa mga media na ginagamit lamang ang kanilang karapatan para sa malayang pamamahayag? O ito ba ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment para sa freedom of the press? Pangalawa, pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa SOTO law? So ang re-resolba ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng SOTO law na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kesa doon sa batas na binuo nila, no? At pangatlo, syempre, ay pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process? Dahil nakita nyo naman po, si Loren Badoy pinakulong dahil ang sagot niya minsan oo, minsan hindi. Pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa niyong laban sa bayan? Dahil po doon sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya raw po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni K. Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa SOTO law, at ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang SOTO law sa Kamara de Representante. So ito po ay hindi lang po makasaysayan para sa lahat ng mga mamamahayag, ito po ay importanteng araw para sa demokrasya. Dahil kung wala pong malayang pamamahayag, masusupil po talaga ang diskusyon, ang debate na kinakailangan natin para gumana ang ating demokrasya. So hindi lang po si Badoy at si K. Eric ang dumudulog ngayon sa Korte Suprema, kundi lahat po ng mamamayang Pilipino na nagbibigay importansya sa malayang pamamahayag, malayang pananalita at demokrasya dito sa ating bansa. Sa certiorari, well, ang certiorari po is grave abuse of discretion nga, kasi binadiwala ang shield law na SOTO law at hindi sila binigyan ng due process rights. Nakita naman na po natin na nung sabi ni Badoy na meron siyang advertiser, minsan walang advertiser, pinakulong na siya. At syempre, yung hindi pagpayag ni K. Eric na sabihin kung sinong source niya.